ang iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ano ito na oras? Mayroon na kita 16 minutos na nakalabay. Alas 9 sangkay. Maupay nga aga. Welcome atin daramdan na part 2 naman ng mga sumat palibot atin na probinsya, Eastern Samar. Mga impormasyon mahihikay, nahikay, ito na atin ng mga partners. Production team, good morning ka na Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Siyempre nga rin ito nabugus nga person ni DYS Summon Station Manager Ate Ruth Bunda. Chief Texter Joey Policarpio, Manadmin Buboy nga nanakon mga partners, didi naman na Master Control, o nag-out na Engineer Mark, adi naman ni Engineer Alquin and the Engineer RV. Yan natin din kamplon, ito niyo makakaupod nga dakit ito na kaalas 10 yan na nga adlaw sanggay. Adlaw hada Lunes 2nd Monday, ito na bulan hit Agosto. August 10, 2026. Bawaray lapag ihaan ito na July. Kanagmit lang ko nito panahon, mag-aabri na liwat ito na beer month. Excited rin pa ni Ate Suzette kanina. Excited ito na Pasko. Excited ito na Pasko. Ruglabi ito na aton mga inaanak, mas excited ito ato na pagtaga Pasko. Ikaw ba sangkay kapag sugad hininga pangidaro na mamasko ka pa ba? Kaya pira na ko na timida dati Diana. Ikaw na nga ni kunit dapat magpamasko. Ayan na doon mga inaanak nga da ni Ate Diana, maupay nga aga. Ba't mala ko no makasiling ito na aton live stream. Live na live dito na aton Radyo Pilipinas Borongan. Official Facebook page ng aton Sumat Estehano na Monday edition.
Siyempre, ang tanan ng mga programa, live dito na aton Radyo Pilipinas. Siyempre, ito na mga namamati gihapon, adalay tiratag sa tagsa nga panimalay, tikang pa kanina ito na pag-abrilan istasyon. Mga salamat as always, ito niyo pag-suporta, ito na aton mga programa, pamati itong mga impormasyon o iba pa nga mga ginapapahat, ito natin mga co-anchors din atin istasyon. Siyempre nga dakan, Nanay Mirna, maupay nga aga, nga dakan Tatay Eddie. Ganto gihapon, Tatay Renato Capacity, di naman Point Mary. Kumusta ito na panahon nga da, Nanay Mirna? Pareho ba nga dito na Sito Borongan yan na ang atak na ang danay na gadadulum. Pero yan na, nangahaw na si Rakhena ti upay hi Mr. Sun. Saring pa nga dito na update, pagtaga panahon, partly sunny. 32 degrees ito na aton air temperature but feels like 38 degrees. Medyo hurotas ito na aton heat index, yan na ang takna. Nga na sugad man magpapabilin at 32 degrees ito na atin air temperature nga da papag-abot hiton alas 11. Nga na may ada mga 20 to 40% nga tsansahin pag-uran. Pagtarihte pero gugutilain nga porsyento Niyan pag-abot hiton halaga alauna nga daka alas 5. Anyway, at least, diri man sugad ka magkusag kung mauran. Kalawan tagihapon ito na update from the DOST Pag-asa. Atun iragyan pagawas ng 24-hour public weather forecast. Ipinaga ito nila official Facebook page. So, kanina hatun aga-aga pa, southwest monsoon. Amo ito nakaka-apekto hiton Luzon nga na western section hito na Visayas. Ngan may ada tropical cyclone nga ginababantayan pero ato pa inihagawas ito na ato na Philippine Area of Responsibility. So kanina hatun around 3 in the morning ini nga tropical cyclone. Itong tropical cyclone, aning hiya? Pelu? Itong ngaran. 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Nga di na ito niya maximum sustained winds, 65 kilometers per hour near the center. Nga na gustiness of up to 80 kilometers per hour. Ito niya naman movement east-southeastward at 25 kilometers per hour. But so far, diri hiya magkusog, Anyway, harayo pa inisang kain, tabayan ng tanala ito ng mga masunod nga update kang ito na DOST Pag-asa. Pero ini naman nga pagtaga southwest na monsoon, nagpapabili nitong habagat, nagdadarahin mga pag-uran, particular naman dito Luzon, adun areas na Benguet, Zambales nga na Bataan. Sugad man adun Metro Manila, Ilocos Region, the rest of Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro ngan Occidental Mindoro. Sugad man Western Visayas, the rest of Cagayan Valley, the rest of Calabarzon, the rest of Mimaropa, Camarines Norte, na Camarines Sur. So, occasional rains, ito ang ma-experiensyahan na posible itong mga pagbaha, especially itong mga flood-prone areas. Sugad man landslide gihapon, mga landslide-prone area darah itong moderate to at times heavy rainfall. Itong mga pag-ura naman nga ni atin na dapit kung nagkakamay-ada, durot inihito na localized thunderstorm. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. So, matun latest sangkay, sunrise kanina 5:41 and sunset will be at 6:22 p.m.
according to nga info, tikang ito na DUST Pag-asa official Facebook page. Good morning, bayang Jennifer Gulmatico. Good morning. Kumusta dito sa Borongan City? Kumusta ba yung Jennifer? Kay kanina nag-comment giapon ni Hiya Hadton. Good morning, EV program. And syempre ito always pagantabay ito na atin mga programa. Damo nga salamat. Nga rito na Gulmatico family. Gulmatico family nga daha kan abong. Kan abong gadto direct kabong. Pero may kaito na confuse Ate Dayan. Siyempre nga nagihapon, Ma'am Lucy, maupay nga aga. Ma'am Edith, Nanay Nita, aba pa shoutout ni Ate Dayan, ito na ata na siyahan nga pagpuruko nga. Kaya nakain ka Ate Dayan. Hello gihapon nga kan LJ Pahares, nga din naman hiton may din hilayt may atin dapit ha, sungko. Sungko din hialang-alang. Atun Pandayan. Ang adakanda halaklawan tatun message ato ni Kuya LJ. Ang ni Kuya LJ Pahares nga dakanda Kuya Alex Grafil nga dito iya anak hiya Kuya Mark Joseph Grafil. Ayan na maupay nga aga dinihiton Pandayan Hitsundang dinhi barangay Alang-alang. Dilak maaram ko nakakain particular iton area ani pat hit may along the highway ba? Anyway, thank you LJ Pahares. Kaya permanente inihira na mamati ito na aton mga programa habang busy pagpanday kapartner lang iton radyo. Siyempre pamati ngan panguhin mga impormasyon pamati para kuhain mga impormasyon itong latest na din itong ato na probinsya. O yun ang ngayon sangkay ang adlaw mo itong siyahan nga adlaw itong bubuhatan naman na vaccination nga dahil aton mga kabataan. Kalawan ta daton impormasyon. Tikang hiton Department of Health. Kasi nagihapon nga adlaw aton launching hiniya hiton aadiha Dolores nga diin na adto hiate pen para i-cover ini nga activity. Anton launching yan measles rubella vaccination din hiton aton probinsya diri na din naton probinsya nationwide ini sangkay kalawan ta ha Department of Health. Dito nila official Facebook page kay iton mga impormasyon madali na ma-access dara hiton mga update pinaagi iton mga official Facebook pages ito na ato na mga ahensya ito na gobyerno. So yan ang sangkay ng adlaw ito na measles rubella supplemental immunization activity or sinisiring nga SIA nga na vitamin A administration. So protektaran tayo natin mga anak kontra hiton sakit nga tigdas nga rubella. Giniimbitar ito nga tanan ng mga kag-anak nga syempre dadan iton mga kabataan na edad 6 to 59 months. So pero ba doon 59 months magmamatik-matik anay kita. Siguro mga more or less 3 years old. Diri basta Nina. 59 months ang kay para hiton itinakda ang fixed dito aton mga fixed or temporary vaccination post aton na tagsa-tagsa nga lugar. So siring pa libre ligtas ngan epektibo ini nga mga bakuna kay proven and tested naman gihapon ini sangay. So ito sang turok panghabang buhay ini nga proteksyon para ito na aton mga chikitings. So ayaw pagpaurhisan kay magpabakuna na.
Pabakunahi ito na ato ng mga chikiting pasyada nga dito na pinakahiraning nga vaccination site. Yan ang adlaw dito na ato na tagsa-tagsa nga barangay. Ligtas tigdas, measles, rubella, supplement immunization activity. O kasumpay hinisang kayo, mga naglabay nga adlaw, may na mga ito nga mga fake news nga nagsasarang. O senta nga dito na ato ng mga partners sa Didihatek, pakita tayo ito ng information. At nakuha din gihapon ito ang Department of Health official Facebook page. Mga warnings kay advisory hadton DOH nga ligtas nga epektibo ini nga mga bakuna kontra tigdas nga tigdas hangin. Kasi may mga nagsasarang mga social media hiyaton mga video, mga fake nga mga impormasyon nga nasugad di dato na breaking news August 10 saring umpisa ng katay that's fake news ang kay nagpahimat nga na to Department of Health kontra hiton mga social media pages nga nagpapakalat hiton mali nga impormasyon kasumpay hiton safety ato na safety hito na bakuna face ato na sa panga picture bakuna to na phase 3 hanligtas tigdas yan ang adlaw August 10. So mali sangkay ini nga mga impormasyon nga diri safe nga nakakamatay daw ini nga bakuna. So ginsisiguro hito na Department of Health nga safe ini nga epektibo ini nga mga bakuna kontra tigdas nga tigdas hangin. So iton bang usual nga side effect hining bakuna sugad hiton heranat nga iba pang pag suol hiton didahit part nga gin-injikan. Pero mild la ini nga pansamantala la temporaryo la. So ginlinaw gihapon ito ang Department of Health nga ini nga mga nai-report nga malubha nga sitwasyon in ira naman kung may ada mga reported in ira ginimbestigaran hiton mga eksperto nga na diri ini automatic ang dara hiton pagtagabakuna. Mas dako lagi hapon iton threat or panganib nga durot ito na mismo sakit kaysa hiton side effect hini naman nga pagtagabakuna saring dapat to na karaniwan nga side effect sugad hiton hiranat nga pagsuol temporary nga madali ay la nga pagsuol hiton part hit again injectionan. Siyempre sangkay para hiton mga tamang impormasyon bisita lang kita hiton mga official Facebook pages ito na DOH or nga hiton mga official nga mga anunsyo para hiton legitimate or tikang hiton mga legitimate media platforms. O nga lain lah hiton may paghihapon iba pa nga mga pa-advisory iton DOH pasadahan tanala daman Di dato ni ira mga igiem pagawas nga pahimatngon hadton na nakalabay nga kakalupla. Nakalabay nga adlaw August 9. Public warning naman na may pagsumpay hiton fake nga DOH Medical Assistance Program May edang ngayon mga ginapopost nga mga peke nga pagtaga Medical Assistance Public Support Program. Bain man la napasadahan na ini mo na ayun ka mayada hini. So nasugad ito pahimat ngo na DOH ini nga nagsa-circulate nga post nga nagkiklaim nga ito na Department of Health or DOH and nag-offer hin 30,000 pesos nga medical subsidies in exchange iton pag-share iton link or page WhatsApp groups or mga friends in a peke.
nga makakasubsidiya ka hin 30,000 pesos pag share la hin link ngan hin page. Peke ini sangkay nga na diri official hito na DOH program. So pahimat ngon warning hito na DOH nga ayaw i-click or ayaw paghatag hitimo personal nga information ipinaagi hiton nga mga link aba. O di ba may nga ni hit natin baga random la nare-receive ta din hito na ato na messenger nga mga link. Mga link nga pag again nare-redirect naman kita hin mga kun ano-ano la. Ayaw pag-click or paghatag hitimo mga personal nga information ipinaagi to na link. Ayaw gihapon pag-share hito na post or link hiton iba ni mga FB friends. Ayan sangkay yan continue ta ini nga pagtagahimat ngon hito na DOH. Nga di anay kita report tikang Hafield matikang naman kanate Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas report. Good morning Ate Daisy. Yes, magandang morning Dayan. Ngan sugad man ito naton matig pamati viewers. Ano ito natin programa sumat istihanon. Ano ito natin balita Dayan, tikang Philippine National Police, Eastern Samar Police. Okay, naglabay nga semana, nagkamay adahin pag-review haton era operational accomplishment. At tiagi pa haton natin mga otoridad, di haton naglabay nga bulan han Hunyo. Kasi July ato, last week ng July, naging dumarang nga review. So aton era gin review amaton era accomplishment ida naman han bulan han June. Syempre upad kita na han reviewer dida yan reviewing officers and como chairman hiton chairperson hiton advisory group, and then may Liwataga region nga duduha nga mga reviewing officers ni Police Colonel Michael Palermo. Hiya ini adton chief hiton Regional Investigation Detection and Management Division hiton na Pro 8 nga na sugad man adton era assistant chief hiton Regional Police Strategy Management Unit. So asya ini adton na nagpilaw kung ano pa ato naging tiagi adton naton mga kapulisan haton Eastern Samar Police. Dida ato naglabay nga bulan hiton June. So dayan nga di anay kita unahon ta aton na pagtaga aton na mga pitad hito na aton mga otoridad may aday sumpay hiton ira pagpakasag hiton koordinasyon mga inisyatibo nga dihiton komunidad. Kay importante man inday kung habaga na engage ra nga dahiton community nga diton mga tao para nagiging kaparte hiton na mga pitad nga pagsiguro hiton kahimiyangan magiging kabakyang hiton crime prevention ngan bisan pa hiton pag hapanahon hiton pagresponde. So didahan na report ni Police Major Aldrin Baliete igindasid nga mas hitaas na iton access hiton impormasyon hiton komunidad nga hiton mga aktibidad mga kapulisan darahiton gimpahugot nira nga mga activities sapod na din ini nga barangay pulong-pulong, mga dialogue, mga symposia nga ginkakandak, interagency liaising and coordination ito nga ni nga nakikigsumpayan talaghera nga diton labaw hiton mga ahensya hiton gobyerno para mas maupay nga koordinasyon. And then bisita nga titon mga barangay, nga titon mga eskwelahan, bisan pa nga titon mga panimalay, nagsusudi hara din titon mga barangay, nahin bisan pa may danira gyapig papatuman nga church visitation. And then kung aton makikita ito naton daman mga otoridad aktibo daman hira nga nagpipinanhatag hini nga mga information materials, di ba may mga barasahan nga mga gudti. So kaparte ito nitira mga aktibidad nga magsisiguro iton komunidad may access iton mga impormasyon para makakontribuer hiton pag-iban hiton mga insidente hin krimen. So nagdadumara naman hirahin mga outreach program, mga uplan bandilyo. So ini nga tanan nga mga activities dayan didalahan bulan han June nagkamay-ada ni rahin kabugos na ini nga Eastern Samar 2,700 plus nga sugad nga klase iton mga aktibidad kasi
kung gini-engage ni mo itong community, di da malahira nagiging nahibabaro kung ano itong gitratrabaho itong pulis, na di da nahibabaro itong mga tao, kung ano itong hira magiging papel, hapagbulig, itong prevent itong mga krimen, pag-maintinar itong kahimiyangan. So, anira nga ni target na abot lahin mga 2,600, pero aton ira na accomplishad ton Eastern Summer Police amo inabothin 2,700 plus. So, didi naman hadton na bahin hiton crime volume, na ibanan liwat adton krimen, didahan bulan han June kumpara didahan ton May. For example, aton index crime, ini nga mga dagko nga mga krimen, ini nga murder, homicide, robbery, naibanan hihin mga 20%. Tikang ha 11, didahadton May, pagabutan June, nakadinalahiyahin na 8. So, ini naman dayan, nagpapakita ini nga adton mga police intervention activities, mga initiative, amo inepektibo pag preventive aspect. So upod na ini, dida naman ang irahin ni mga aktibidad kapag pagbusa ng hadton krimen, aada liwat ang mga checkpoint na gindudumara sa ilarom inihiton. Okay. Dahil pa na June, may danira magiging papatuman nga mga mobile patrolling. So nakita kita hiton nga iton mga patrol cars agsub nga nalibot. Diri sugadan na una nga panalagsa nala. So yan na, kada bulan dayan, may adin ito nira target na kailangan nira masiguro nga sugad iton kadamo para siguro nira nga marireduce iton krimen nga hitatabo pagkatapos naman nga masisiguro iton kahimiyangan dahil iton mga komunidad. So labot na iton mobile patrolling nga adaliwat iton ira beat patrolling o iton nga foot patrol. So labot let nasa kay hiton nga ira patrol car may adaliwat mga nagkakalakat lang nga mga pulis ka nagpapatrolya ay aadi pa. Adton mga pulis nga makaka-incur hindi merit kay may adaman hiton dayan hit sa kabulan daman giniihap damay iton mga pulis nga nakaka-incur hiton nga mga minor infraction nga sugadit diri hiton nga tamang bihis nga nakakabayular diri tama iton kaarot naararutan pa bisan iton mahugaw nga sapatos nakaka-incur hindi merit dayan pero kay na habubo kaysa iton tolerable level aton na mga nahipatik hato ni ESPPO. So kapag kaya na naman, ito naman nga nakaka-incur mga demerits, ito na iginpapa trabaho ta ira kada dani naglilinis talaga diton kampo. Oo, mga kung nabaga ito nira penalty ba, a sort of punishment, ito nga mga gudti nga mga infraction gimpapalinis kung ano-ano la nga mga trabaho diton sa kubiton kampo. Yan na naman kay naobserbaran hiton PNP, hiton Pro 8 nga damo iton mga pulis nga nag-overweight. Kay may nira gin may maintinar, di ba? Nga kuan nga weight nga para masiguro daman nga magtibak si Hira madali ra makaresponde panahon hiton pagkinahanglan. So an igin suggest yan na ni Colonel Palermo han Pro 8 nga iton makaka-incurhin mga minor infraction mga demerits iton hiya, kailangan mag-foot patrol. Nga para maibanan at the same time ito timbang. So as ito na magiging penalty nila o magiging punishment, hiton nga mga minor infraction. Di repente, so makahiton patrol car. Kailangan mag-foot patrol. So sort para of punishment pero at the same time, para gyapit ira kaupayan na maibanan iton ira timbang. So asita na ito nahibaruan didahaton operations review. So dayan nga di pa kita haton mga activities nga igimpapatuman nga purpose nga makaiban hiton crime volume adton Oplan Bakal Sita nagdudumara daman itira dito nga mga establishmento nga mga paharalibwayan kadang itiada dito mga katitirok and then nag-implementar hiton search warrant kung
So hapag kay adidahadton June may adanira na rikupo nga mga armas de fuego duha tikang naman inihin na mga residente la daman nga nakakalipong didahiton barangay didahiton komunidad ka hinihinambog iton nga mga armas. So ang nahitabo hito na aton mga otoridad nag-apply for search warrant sa korte na pag-implementar yun na dakop ato na sabi nga mga suspects. Kaya di ka punta siya na hibabaruan na may pinatatago ng mga lumang firearm. Pero ginambog na nga ni Dayan, lapit ako nakakatunay na, no? Oo, nakakag-cause madamitin panic itong community. Oo, delikado. Delikado. Nakakadisturbo, nakakahadlok, dahil mga residente. So, asya iton nga, may adanira na malangpuson nga nahi-implement nga search warrant di induhang armas de fuego adto na rikupo. May adaliwat implementation hin mga warrant of arrest, diin may adhito nira na dadakop nga mga most wanted person. Dana iton mga most wanted person din ito na aton probinsya, ato na sasakpan Ibang lugar. Nga mga na iskapo kung may adanira kaso din pero obligado ito na aton mga otoridad panudyon hakada may ada na abot haira nga mga warrant of arrest for serving nga kaulangan ni i-serve kaulangan ni rapanudyon kay gihapon nga mga nga akusado dani nag-uutrola daman giton krimen. So kaulangan nga madakop. Tapos dida naman hato ni ira police response kung may ada mga kailangan respondihan naka-responde hirahin 16. Security coverage naman mga dagko nga aktibidad sa 61 and the strategic deployment iton patrol car iniisip kaya dayon kahit kada hit sa kabulan 672 karayag signal may adit nira mga target nga mga figure nga iton magi-ensure nga kung mahipatuman itiya hataas iton tsansa nga mga dako reduction iton crime ngahin mapupudngan iton krimen dara iton police visibility so asya aton na era naging aktibidad naman daahan na kanana June samtang human rights violation complaints kontra hadton na PNP personnel nga may ada ba ginreklamo nga pulis igindasiga to ni SPPO wara na hipatik ibig sabihin hiton nga bulan waray pulis nga iginreklamo hin human rights violation so mo pay aton era accomplishment naman hiton nga aspect nga di naman hadton pag taga drugs naman illegal drugs tulo aton era na aresto haton bulan June. Tapos usa naman nga miyembro haton communist terrorist group aton era napasurrender nga nagresulta nga nin karikupo naman hin na imbakan hin na mga armas adton na mga rebelde yon. So didi naman kita crime clearance nga crime solution efficiency. Ni sinisaring dayan nga crime clearance efficiency. For example, dida hadton June adton krimen nga nahipatik habugos nga Eastern Samar inabot 76. So dida hiton 76 nga nakumit nga crime ubos adton mga suspect na kilalaan nga hinapasakaan hin kaso. So ang resulta dida ang Eastern Samar Police nakakuha hin 100% nga crime clearance efficiency. Didi naman crime solution efficiency hataas gihapon. Hataas gihapon kay nakapatik hirahin 89.47%. Pero ini adton karuyag ko sidngon. Dida haton 76 nga nahitabo nga krimen nga nahipatikhan na Eastern Samar Police. 68 hini amo identify napasakaan kaso kan nadakop. So karuyag sidngon kanhiya
89.47% na crime solution efficiency. Pero may adadidak ko lang, di ba? May oray ka solve na crime. Then wawalo. So, ang mando hiton yan, hiton Pro 8, igin papabiling pa iton hiya. Although hataas iton nga crime solution efficiency, nakukuha kay permanentity ha, nakukuha kay crime clearance, kay madali yung crime clearance. No, pero although, diri naman itiya, pero nakukuha iton crime clearance efficiency nga 100%. Kasi may other time talaga nga diri na-identify iton suspect, didahin mga krimen nga nahitabo. Pero didahatun June, tanan na-identify, tanan nakpasakanhin kaso. So dida naman hinihaton crime solution efficiency, igin mamando hiton Pro 8 nga adtun ipakadakop sin krimen. Sa probinsya dahan June in kaulangan nga madakop iton aton mga otoridad. Dili lang para magkamayan kahin taas nga rating, kundi gintagan doon itong Pro 8 nga kaulangan nga madakop iton nga 8 nga mga ipipilin nga mga suspect na adi patuwas para matagan hinhustisya adton mga biktima. Asyetiya iton purpose. So kabugusan na mithan Eastern Samar Police adton ira target para hadton na bulanhan June. Pero may adaliwat guidance sa ira tikang naman sa Pro 8 dayan nga habot nga mga insidente diin adton na mahugot nga pahinomdom nga himatngon han Pro 8 darahaton mga nahitabuhin shooting incident sa eskwelahan. Tapos may adaliwat sa nga teenager nga nagpakamatay din hidaman haaton riyon nga adton mga nagkagagamit mga armasing mga pulis. Di ba anha Tacloban sa nga high school kuan hiya pusil hin police. So may adaliwat ng hypotheticalate may ada minor nga nagpakamatay ani aging gamit pusilhan niya tatay nga police. And then recent last week may adaliwat sa nga fire officer nga naghikog tapos ang gamit kamatay naman pusilhan niya mister nga diba? So nasa mahugot itong pahimatngon iton na Pro 8 secure. Yes. Iton iyang madako nga issue sampalo ba an issue ha imo nga pusil asyat magagamit bisan diba asya iton nga ngahin labot la iton consequence kay posible iton magresulta hin katanggal ha trabaho kay grave negligence man iton. Taas dako iti nga barabtunon nga iton ibig sa kapangat civilian la di ba nga iton imo armas nagagamit in krimen how much more haira ng mga otoridad nga tagpatuman hiton balaod an ira armas iton magagamit hiton krimen. So asya iton aton mahugot nga advice pahimatngon at the same time haton Pro 8 nga siguradoon nga safe iton paghihimos iton na mga armas iton aton mga otoridad nga diri maggamit hiton krimen. Habot nga hadton mga nagsunod-sunod nga mga insidente diin mga armas adton kapulisan adton naggamit hin krimen, no? So dayan na siya naton aton balita para sumat-istihan. And so congratulations aton aton Eastern Samar Police nga kundiin kadakan haton ira target habulan han June in nakabuutan. All right, Daisy Bilizar nagre-report. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar haton detalyahan na balita aton Eastern Samar Police Provincial Office operational dashboard pahat na yan ni ata to ng mga kalambusan
han aton kapulisan na bugos nga probinsya Eastern Samar para naman naton bulanhan Hunyo tuig 2026. Amo to sangkay naging detalyan balita. Nagdara ka oras sa may na nakita 7 minutos ug samag alas 10. Aton mga gingkakabisihan aton mga kapulisan aton era mga regular nga mga activities nga ginabubuhat para masiguro iton security iton community seguridad iton molupyo katawhan na aton komunidad orog labi iton mga kabataan. Yan, damang salamat Ate Daisy hadton impormasyon nga magimpahat. Yan, sangkay, balik naman kita ang ato-aton pahimatngonhan na DOH, An era warning may pag-isumpayhan peke nga DOH Medical Assistance Program. Nga nagsa-circulate online nga di nagki-claim nga aton DOH inag-offer hin 30,000 pesos nga medical subsidies. In exchange, kabalyo ito na pag-share hit link or page, didahin WhatsApp group or nga dito mga friends, in peke inisang kaingan diri ini official hiton diri ini official program hiton DOH. So pahimatngon nga diri mag-click or maghatag hiton iyo personal information ipinaagi hiton sabi nga link. Ayaw gihapon ini-share nga hiton iyo iba pa nga mga friends online. Ayaw gihapon na pag-enter hiton iyo mga mobile number, banking details siya pa adton pagtaga-bangko aton mga passwords nga iba pa nga sensitibo nga mga impormasyon na di hini nga link na kakalasan ka na lang maabot hit imo messenger di nim kilala. Di men parag message siya pero may ada gin-send nga link na uso na damay tiyan na nga ito na ito ng pagtaga gambling dama. May ada daman hit naabot lang nga dahiton bagadamo na may tiyan na laila hini nga mga peke nga mga subsidies or gift. Ito nga mga pagtaga gift. May mga gift card nga mga gawas dito na yung messenger. Tas kinahanglan ko nun mo i-click para makakarawat kahin regalo. So, follow ito instructions hiton nasugod pa didi. Ayaw i-follow itong mga instruction nga nagre-require nga mag-share ka nga dahito na page para makakarawat ka hin kwarta. Kasi damay ni daman ito it nga dara kay pagtaga kwarta it nga basta-basta na daman ma-click. Dara hiton ka kurinit panginabuhi damo iton mga nagsising abot. So dapat maging vigilant kita, ikmat, alerto hito na pag-share hiton aton mga personal information na ipinaagi hiton online. Paki-share na lagi hapon di dahiton aton kung makita ka mo hining mga pahimatngon sering hiton DOH please help protect others. Ipinaagi hiton pag-share hiton mga warning instead hiton pag-share hiton mga peke nga mga post. So maging vigilant nga mag-verify i-verify tayo itong mga information ng atin nakukuha. Ipinaagila syempre dito mga lihitimo nga mga official Facebook pages or mga iba pa nga mga social media platforms. Yan, so matusang kay credit tikang hito na DOH. Kay nasugad pa nga ding nga iton mga official nga medical assistance nga in makukuha la ipinaagi hito na pagdirekta nimo pagpasyada nga dahiton mga DOH hospitals nga dahiton mga accredited health facilities nga na pag-apply online gamit iton mga super app. Sugad hiton EMAIFIP. Di lang sure kung ton ini nga acronym. Di daan naman inihiton eGovPH Super App.
Nga nga tanan nga mga legit nga mga programa nga na medical assistance nga anunsyo in ito na DOH in gimpapagawas la ipinaagi ito ni ira official Facebook pages nga na social media platforms. Mapapansin tamait ito ang mga Facebook pages nga diri lihiti mo pipira pala iton friends. Waray hit nga anit hiya blue badge ba ito tapos it nga bago pala nga nahihimo. Ikiklik daman itong source itong information kung bangin la ini mga himo-himo la nga mga Facebook pages. Pag secure ito na ato na kalugaringan nga maiwasan ta nga ma-scam kita. Kay damit tigsingabot yan nga mga panahon. Ayan mo isang credit from the Department of Health itong impormasyon. So yan ang adlaw, nagtitikang na ito na measles rubella immunization activity para ito natin mga kabataan na edad 6 to 59 months. Ayan, once again, damang salamat ato natin na nakalap ng impormasyon ipinaaga to na report tikan ka natin Daisy Lalosa Belizar. Og din hinatan sangkay tinitiklo pa to natin pagharampang panlunes ng edisyon natin na tanamdan sumat estihanon. Thank you to mga nagpabili na dala ito rin tagsa-tagsa nga panimalay bukas iton radyo. Sunod nga haw nga higayon na sangkay. Ang aranton bugus nga person, DYS, Summon Station Manager at the Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Manadmin Sir Buboy, nga nanakon mga partners, DD Master Control Engineers, RV and Alquin. At idayan kamplon, sunod nga haw nga higayon sangkay, haparehong oras nga ni stasyon, din hilatan taramdan na sumat estihanon. Bye-bye and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo